Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Eto mga kababayan, hinihintay natin yung live press conference ng DILG sa pangunguna po ni Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Remulla. At tungkol po dito sa sa pagkakasibak dito kay General Torre bilang PNP Chief. Sila po ngayon ay nandyan po sa Philippine National Police National Headquarters. Pero hindi pa po nag-uumpisa mga kababayan. Hinintay po natin. So talagang Filipino time. Kahit kailan talaga Filipino time. Anyway, ano ba nangyari? Ito po yung balitang pinag-uusapan sa ngayon. Ito po mga kababayan. Meron pong order. Itong si Lucas Bersamin, itong Executive Secretary. Ayan nga po, by the order of the President. Basahin natin itong sulat, itong letter mga kababayan. Galing po sa Office of the President, yan po sa Malacanang at naka-address kay Police General Nicolas Torre III, Philippine National Police, Camp Crame, Quezon City. O General Torre, you are hereby relieved as Chief PNP effective immediately for the continuous and efficient delivery of public services in the PNP. You are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relative to your office. Thank you. So, yan po yung yung sulat na inilabas ng Office of the President. At dahil po dyan, ang dami pong spekulasyon. Ito pong mga marites dyan. Kung ano-ano na ang mga pinagsasabi. Ito nga, habang iniintay natin, itong press conference, wag muna tayong magdadadakdak kung anong dahilan talaga. Pero marami nagsasabi, lalo na yung mga didilis, na eto raw si Torre ay tinanggal dahil nagki-feeling presidente. O paano nila nasabi nagki-feeling presidente? Dito mga kababayan, umaasta raw bilang presidente kasi dito po sa video ay dumating po si General Torre sakay-sakay po ng isang magarang sasakyan. Yung mga usually ginagamit ng mga politiko at may blinker. May blinker sa harap. At may escort, daming escort, may convoy mga kababayan. So piling presidente raw, etong si Nicolas Torre. Kung sa sasakyan lang, walang sinabing sasakyan na yan kay Diskaya. Di ba? Kung paramihan at pagandaan ng sasakyan, wala pa rin sinabi kay Diskaya. Etong sasakyan sinakyan ni General Torre. So grabe Sabi po ng mga marites, sabi po ng mga didilis, itong si Torre ay umastang presidente kaya sinibak sa PNP. Ayan mga kababayan, tingnan nga natin yung video. Ayan daming convoy, escort. Ayan na po yung mga convoy. Ayan po. Garang sasakyan. Black, ano sasakyan po? Toyota. Ayan po, mga kababayan, lumabas po si General Torre. Ayan. Okay, so yan daw yung dahilan kaya sinabak si Torre bilang Chief PNP. Dahil daw po siya ay sumakay sa isang magarang sasakyan na Toyota. At ang daming convoy na may ito pang sasakyan nito may blinker, may convoy at may mga escort. Sabi ng mga utak dilis mga kababayan, yan daw po yung dahilan. Napakababaw naman kung yan yung dahilan para tanggalin mo ang isang hepe ng Philippine National Police. Di ba? Bobo talaga itong mga didilis kahit kailan dahil daw nagasang presidente at sumakay sa isang sasakyan may blinker. Yun na raw ang dahilan tinanggal si PNP Chief Nicolas Torre III. Tinanggal sa pwesto. So, ganun kababaw ang pag-iisip ng mga didilis, mga kababayan. At ito pa, mga kababayan naman, mismo na si Senator Lacson ang nagsalita kung ano ang maaaring naging dahilan kaya nasibak itong si General Torre. Ito mga kababayan, ayan po kay Senator Lacson,
Ito raw si Torre acted beyond authority. Siya po ay natanggal sa pwesto. Sabi ni Senator Ping Lacson, itong si PNP Chief General Nicolas Torre III may have overstep, kumbaga lumampas na dun sa kanyang otoridad by unilaterally relieving his second in command, Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Ang nangyari kasi, yung second in command, yung sunod sa kanya sa pinakamataas sa PNP, ay nirelieve ni General Torre. Itong si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Alam nyo mga kababayan, malakas to kay Amy Marcos eh. Ito nga ay napabalita mga kababayan na source ni Amy Marcos na mga bali-balita, kaya may alam eh. Kaya may alam si Amy Marcos kasi merong nag-feed sa kanya sa loob. At ito daw di umano ay etong si Nartates. Kaya medyo talagang malakas to at kaibigan ito eh. Alam ko, naglingkod dito kay Amy Marcos ng governor, mataas ang posisyon ni Nartates dyan sa Ilocos. Kaya malapit ito kay Amy Marcos. So nung nirelieve daw ni Torre itong si Nartates, medyo lumampas daw siya dun sa kanyang authority. Ito raw kasing mga ganong klaseng desisyon involving the PNP Command Group, ito daw ay dapat linawin muna with the President. Linawin sa NAPOLCOM Chairperson at linawin din sa DILG Secretary. So nung sinabi ni Lacson na unilaterally, ibig sabihin, siya lang ang nagdesisyon. Hindi niya kinonsulta ang Presidente, hindi niya kinonsulta ang NAPOLCOM, hindi rin niya kinonsulta ang DILG. Kasi daw, etong si Lacson na dati rin po PNP chief ay binigyan siya ng broad authority ni Joseph Estrada, dating presidente nung panahon ng Estrada administration. Kaya lang, yung mga ganong klaseng mga pagkilos o mga desisyon ay kino-coordinate pa rin niya sa high-level personnel, lalong-lalo na yung movements ng mga key officials. Kaya sabi ni Lacson, yan nga mga paglipat ng mga matataas na posisyon sa PNP, dapat yan ay hindi decision lamang ng PNP chief. Ito namang pagtanggal kay Torre, pag-relieve kay Torre, ito naman ay prerogative ng Presidente ng Pilipinas. Kaya yan po yung ilang mga kwento mga kababayan kung bakit na-relieve itong si General Torre. At meron pang mga iba pang spekulasyon mga kababayan. Ito naman. Ang dami talagang mga marites no? Iba-iba po ang lumalabasang spekulasyon kung bakit siya natanggal. Ito naman, may kwento na kaya daw natanggal si Torre at nangyari ito pagkatapos ng kanyang rift with Remulla. So merong hindi sila pagkakanawaan, kaya tinanggal itong si PNP Chief General Torre. Sabi dito mga kababayan, in an unprecedented move that could send shockwaves in the country's security sector, Malacanang has ordered the relief of Philippine National Police Chief General Torre III, who had clashed with Interior Secretary Juanito Victor Remulla over the reassignment of senior police officials. So, hindi raw nagustuhan ni Remulla at nagkaroon pa sila ng medyo hindi pagkakaunawaan nung nga po sa nangyaring movement, lalong-lalo na po na sa pinakamatataas na mga opisyal dyan po sa PNP. Yung nangyaring swapping reassignment ng senior police officials. So yun daw ang malamang ang dahilan talaga kung bakit itong si General Torre ay nasibak sa tungkulin. Marami nga nagsabi na lumaki na raw ang ulo ni General Torre. Lalong-lalo na yung mga didilis. Na talaga na mga sabi ko sa inyo, tuwan-tuwa. Dito po siyang nangyaring pagkakasibak kay General Torre. At ilang buwan pa lang, 2 buwan pa lang si Torre bilang PNP chief eh. At meron naman nagsasabi, ganyan talaga. Kapag nagawa mo na trabaho mo at hindi ka na raw kailangan, anytime pwede kang sibakin. So ang dami, mga kababayan, ang dami pong mga bali-balita na lumalabas tungkol sa pagkakasibak kay General Torre. Pero abangan pa rin natin. Hanggang ngayon wala pa rin. Filipino time talaga ito. Nakasulat dito sa DILG
Facebook page. Happening now. Wala pa nga happening eh. Hindi pa nga nagsisimula, happening na. Ayan, abangan natin, no? Itong happening now eh, wala pa nga, hindi pa nga sila live. Ito na, mga kababayan, sakto. Accountable officers to administrative sanctions. So itong pag-relieve kay General Torre, parte ng sanctions dahil hindi sa pagsunod doon sa NAPOLCOM resolution. There is no sanction. The NAPOLCOM has not taken any sanctions as a body, nor has it been discussed, nor has it been filed. This is a personal decision of the President, and he has, after careful perusal of the facts, the order came from the office of the President and not the NAPOLCOM. Okay. Go ahead, just go ahead. Okay. Yung 4-star, kailan po makakukuha ni General Nartates? You will learn about that sooner, as soon as the NAPOLCOM board convenes again next week. Okay. Thank you po. Thank you. Mr. Edniel Peroza from DZRH. Sir, follow up lang dun sa last question. So yung turnover officially kay General Nartates ay nangyayari ngayon. Yes. Sir, balikan lang namin sa yung comments or yung actions ng Malacanang. Ano yung exact na comments ng Presidente matapos ng medyo magkakaiba doon sa NAPOLCOM order? Tinangka niya bang mamagitan o Rizal ba? As I read nung binasa ko, he has to make sure that the national security apparatus is always in one direction. And in this case, there was the President felt that he had to straighten things out, and the decision was made to replace General Torre. Ano na lang sir yung marching order ng Presidente sa bagong PNP chief kay General Nartates? Well, as I stated earlier, the PNP chief and I will have to present within 1 month a comprehensive citizen security strategy focused on public safety. May mga inaasahan ba tayo sir na drastic changes doon sa response natin sa 911 at iba pang programs na in-implement ngayon sana ni PNP Chief Torre? I do not believe that that is part of the agenda. We will launch the Unified 911 on September 12, and General Nartates will take cognizance over that. It is an improved system. It is a more responsive system, and I think the people will see the difference. But from now till then, the 5-minute rule of General Nartates, of General Torre, will still be in effect, and we expect General Nartates to continue the good works that General Torre started. Okay. Thank you so much. Mr. Manny Tupaz from Philippine Star. Sir, good morning. Nung wala nang nag-assume si PNP Chief last June 2, from the very start ba, may mga disagreements na kayo ever since? No, never. PNP chief and I have always had a great relationship. I remember I only entered the SILG last October, and that's the first time I met him. And from then till now, our relationship is, I would care to say that it is stellar. We've never had disagreements, and save for the last few days about certain things. And until now, I still consider him not only as a colleague, but someone who I've gone to battle with and who I trusted big decisions of the President with. Second month. Okay. Aside dun sa, apart dun sa NAPOL Kongreso, may nabanggit kayo among other things. Ano pa yung mga other issues kay Chief PNP na nagkaroon ng consideration bakit siya kayo? That is between the national security apparatus and him, and that is an executive privilege we cannot divulge. Okay. Thank you so much. Mr. Mon Galvez of TV5. Sir, good morning. Sir, this is actually baka repetitive question na, pero just to clarify, you mentioning a while ago that this is a country of laws and not of men. Ano po talaga ito na kanila ni General Torre? Bakit po siya nasibak? He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He's not been charged criminally nor abusively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Okay, so mga kababayan, wag na nating ihinto na natin kasi every time natatanungin si DILG Secretary Rebulla, ang sinasabi niya, ang dahilan kung bakit nasibak si Torre ay dahil ayun ang utos ng Presidente. Wala pong kaso na sinampa laban kay Torre, wala pong administrative case, walang criminal case, wala pong sanction. At hindi po yun yung sinasabi nila dahil sumakay sa isang coaching may blinker. Hindi din po dahil lumagpas siya sa kapangyarihan o nag-overstep sa kanyang otoridad. Hindi natin alam. Wala pong nilinaw, walang sinabi. Basta nire-relieve lang si General Torre
para sa mas magandang takbo o paggalaw ng Philippine National Police Organization. So yun lang mga kababayan, kaya mga marites dyan, kung ano-ano pinagsasabi nyo. Basta, yan ay sole prerogative ng presidente. At yung nirelieve ni Torre, yun po ngayon ang papalit sa kanya bilang PNP chief, yun po si Artates. Yung sinabi ko sa inyo na malakas kay Senator Ivy Marcos. Yung napabalita nga na source ng mga information ni Amy diyan po sa sa Malacanang. Yan naman po ay wento-wento lang din. Pero kasi close talaga sila. Sa Ilocos, alam ko talagang dikit yan kay Amy Marcos. So yan po ang bagong PNP chief, si Artates. So narilib po si General Torre at sabi nga ni Remulla, presidente po ang nag-decide na siya tanggalin sa pwesto at palitan. So wala pong ibang mga dahilan. So yung mga chismis lang yan. Di natin alam kung ano ang plano ng presidente. Malay ninyo, merong mas mataas sa posisyon na nakahanda para kay General Torre. 'Di ba? Hindi natin alam. Basta alam natin ngayon, tuwan-tuwa ang mga didilis. Dahil parang yung pagkakatanggal kay Torre ay isang tagumpay para sa kanila. Baka magulat kayo. Yung pala, meron palang mas magandang plano ang Pangulo kay General Torre. Baka magulat na lang kayo, secretary na to. O kaya, umahawak na mas mataas sa posisyon sa gobyerno, hindi natin alam. So, relax lang kayo, mga chismosa, mga marites, mga marisol dyan, lalo na yung mga didilis. Kasi hindi nyo po alam kung ano talaga ang plano ng presidente dito kay General Torre. So, ilan po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.